Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Ang episode natin ngayon ay isang special dahil sila po ay nakasama na natin sa iba't ibang episode ng Kwentong Pilipino. Ngayon, kukumustahin natin sila dito ngayon sa episode and syempre, ano-ano na ba ang mga bago at mga nangyari sa kanila after natin silang makausap dito. Muli mga kakwentong Pilipino, nais ko pong ipakilala Miss Shane, Hello, hi. Christian Paulo, Hi. and Miss Fatima. Hello. Okay, mga ka-Pilipino, pamilyar po ang mga mukha nila, no? And lahat sila po, no, may mga ibinahaging kwento sa atin. Okay, ito, bilang kumustahan, Miss Shane, noong lumabas yung episode mo, after mo pong mapanood lahat ng episode, ano po ang unang yung naging reaksyon, naging damdamin habang pinapanood mo na naibahagi ko pala ang ganitong kwento? Oo. Masaya ako kasi hindi lang naman yung kwento ko kundi yung kwento ng lahat Na minsan pala talagang kailangan makinig ka. Na minsan sa buhay mo, maging bukas ang mata mo sa nangyayari sa mundo. Nakakalimutan natin kasi lagi tayo nakafocus sa mga pansarili natin pangangailangan di ba? So yun na nakakalimutan natin na gamitin natin to at gamitin natin to at gamitin natin to. So, ang Kwentong Pilipino naging malaking naging malaking tulong sa akin na mabuksan yung kaisipan din ng ibang tao tungkol, doon sa ating Kwentong Pilipino, pinag-usapan naman natin yung LGBT, di ba? Yeah. So, naging bukas ang kaisipan din ng ibang tao na maintindihan yung kahalagahan din, even the SOGI bill and all that, di ba? So, mahalaga sa akin na mas marami pang mga taong mas makaintindi pa. Maintindihan pang ang nilalaman nitong mundo na to. So, maraming salamat sa Kwentong Pilipino dahil may mga kaibigan din tayo na nabuksan din ang kaisipan, nagbigay din ng halaga sa isang komunidad na matagal nang humihingi din ng pagpapahalaga. At syempre, papasalamat ako, Miss Shane, na alam ko sa mahabang panahon ay nagdesisyon ka ng maging semi-private person. Pero nagtiwala ka sa Kwentong Pilipino na muli, kahit buksan muli ang kortina ng kwento ng buhay mo. So, maraming salamat po. Welcome. Okay, Christian Paulo, after ng episode mo naman, kumusta ka na? Ano mga naging ganap? Anong nangyari na sa'yo? And kumusta na ang takbo ng mga kanta mo? Well, yung after ko mapanood yung first episode ko sa Kwentong Pilipino, yung naging unang reaction ko like talagang ramdam ko yung sobrang init ng venue natin. So, okay, yeah. kasi tirik yung araw sa atin. Alas 11. Nung time na. Pero after po nung episode ng Kwentong Pilipino, po sa inyo. Well, of course, meron na rin po mga taong nagano sa akin, reach out, and yun, since then, naka-gain na rin po ako ng wider audience. So, kaya po, Sir, thank you po sa opportunity na yun. Okay, congratulations, Mamaya po, yung kanta niya na paborito ko po, kay Miss Shane and kay Christian na ako'y nakalayanan. May pag-usapan natin. Okay, Miss Fatima, ang aking naging pundasyon ng lahat ng ito, di ba? Miss Fatima! Yung pundasyon, gusto ko yung yung word na yun. Yung episode natin, na maraming na-excite, maraming nag-abang. Kumusta po kayo matapos ang pag-air ng episode? Actually, kaya ni Miss Shane, ayoko nang balik-balikan. Pero, habang ini-interview mo ako, actually, I'm kind na hesitant. Saan ba? Pero, parang may nagtutulak na kayo. Sige. And then, matapos natin yung episode. Then, nag-share tayo ng mga clips. Actually, naging sobrang excited yung family ko. Actually, they're looking for more. Asan ba yun? Asan yung clips? And then, hanggang doon ang masaya.
But at the end of the day, na-realize ko na I really have to open up and be a testimony. Mm. Hindi lang para sa sarili ko, sa mga kamag-anak ko, but to people who also experience yung mga ganong. Panoorin niyo po kung gusto niyo panoorin. Kung ano ba yung purpose ng buhay. Mm. And of course, yung mga regrets. Nakala natin tayo lang ang kawawa, tayo lang may ganito. We really have to go. We really have to step on a salt or sa brain, sa mahirap na bagay, para maging ikaw, para umusbong ka, para True. magandang tao. So I hope na kahit mahirap sa akin, naka-inspire ako. Mm. Ayun lang. Oo naman, ako, naniniwala ako na lahat ng mga nanood ng mga episode nyo ay may nakuha silang aral, no? Kasi, yung lakas ng loob ninyo na magbahagi ng kwento, kapiraso ng inyong kwento, ay isang larawan ng pagpapatunay na hindi tayo takot na mailantan, no? Kasi tao lang tayong nagkakamali, tao lang tayong namumuhay na lumalaban ng patas sa mundo. Ito, Miss Shane, dahil may karanasan ka sa mundo ng industriya ng musika dati, diba? Ano ang maipapayo mo, katulad ni Christian Paulo and Miss Fatima na magaling nating mga awit din, no? Na ano ang dapat nilang baon kapag nandoon na sila sa spotlight?